city. Pero syempre, pwede rin tong pang long drive, expressway driving. So, dito muna tayo kasi ito yung pinaka-importante. Suwabe ba? Napaka-importante sa sasakyan yung feeling pag sa traffic. So, ngayon, no, umaandar tayo ng napakabagal. So, mga 5 kilometers per hour lang. Ang revolutions ko nasa mga 8,000. 800. Ang revolution ko nasa 800 RPM, 1,000 RPM. Ayan, tumataas ng 1,200 RPM. Pero sobrang tahimik ng makina nito. Pinong-pino, napakagaling. Yung dinadaanan nating kalsada ngayon, no, simento siya, pero may mga hati ng semento, may mga linya-linya siya. So, ang ganda rin ng suspension nito kasi hindi mo masyadong nararamdaman. Hindi mo nasaramdaman yung lubak, yung mga dugtungan ng semento. Mali. Komportable siya. Actually, ginamit na kasi namin to ng long drive. Yun. Pero talagang komportable kami, no. Nagpunta kami ng Bataan ito sa Las Casas de Acozar. So, napakagandang lugar nun. Pero ang importante kasi, no, from Manila, papunta doon, hindi kami napagod dahil nga komportable itong sasakyan. Plus, yung engine power kasi nito, no. Sa ganitong traffic, saktong-sakto siya kasi hindi siya jerky, may tamang pull siya. Pag nakastop, tapos biglang go-go ka, hindi ka may iwan ng sasakyan sa unahan. Yung transmission, swabing-swabe rin, no? Yung shifting, kasi yun yung usual na na mararamdaman mo yung shifting ng first gear to second gear. Dito, 6-speed automatic transmission, pero hindi mo nararamdaman yung shifting. Madali lang din tong tansyahin, no? Kasi mababa lang yung harap niya. So, yung mismong kalsada na nasa harapan nyo, kita nyo agad. At saka mababa talaga yung salamin. So, yung dashboard kasi mababa. Yung dito sa gilid mo, mababa rin. So, maganda talaga yung visibility overall, pati sa likod. Kasi kitang-kita mo, malaki rin yung salamin sa likod. Yung 360 cam nito, malaking tulong din para makita nyo yung buong paligid. Lalo na pagka magpa-park ka, mga tight environments, kasi naman sa city, di ba? Yung igigilid mo. Oo, hindi ka magagater, o baka mamaya may basurahan pala doon, o na may naglagay ng gulong para hindi ka makaparada. Di ba? So makikita mo lahat yan dito sa 360 view camera. So doon nga sa usapan na yun, no? Syempre meron din tayo Android Auto at saka Apple CarPlay. Kaya habang nagmamaneho ka, kahit malayo, entertain ka. Well, entertain. Ang infotainment screen nito ay 9 inches, tapos yung nasa instrument cluster naman, 4.2 na LCD. At hindi lang yun yung screen to, meron din kasi itong heads-up display. So nakikita mo yung speed mo, kung ilang kilometers per liter ka, yung oras, siya kung anong gear yung gamit mo. So kaya ngayon, nasa drive tayo, so D lang yung nakalagay doon. Maganda yun kasi hindi mo na kailangan tumungo dito sa instrument cluster para makita. So always eyes on the road for safety. Diba? Eyeballs lang ang gagalaw. So yung steering naman, no, for city driving, gaya ng ginagawa natin ngayon, sobrang komportable nito kasi light lang siya. So kung i-gradean ko siya, 1 to 10, 10 yung softest, nasa mga 5.5. So magaan lang talaga siya. Pero ang importante dito, no, pagka nag-expressway ka, high speeds ka, tumitigas din yung manibela. Kahit high speed ka, stable pa rin yung pakiramdam ng sasakyan. Hindi ka rin maninibago sa mga pedals nito, no, kasi yung throttle response niya, immediate naman siya. Yun nga, di ba? Kasi from stop, pagka nag-gas ka, maarangkada na siya kaagad. Yung braking naman, di ka rin maninibago kasi hindi naman siya pumapako, pero malakas na malakas siya. Parang natural lang. Natural talaga yung feel mo dito. Hindi ka maninibago, pero very good yun. Kasi may mga sasakyan na, di ba, kailangan mong masanay sa kanya para mo magamit ng maganda. Pero ito, parang wala, normal na kaagad na. Parang sanay ka na agad. Oo. Pero very good yun kasi hindi ka na maninibago. Saka ang gusto ko pa dito, no? So, di ba, ito, city driving, easy tayo, sobrang swabe. Pero pag gusto mong humataw, ang ganda nito kasi may